Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Itong unit na nasa harapan namin ni Ka Richard, itong isang senior mechanic ng Autorans, Pajero 2004 Fieldmaster. Alam nyo mga kapatid, nung araw, nung sumikat ito ay sasakyan ng mga mayayaman. Sa totoo lang. Ipinauso ni Andrew E. sa Pajero pa lang, pinakiramdaman ko na. Nako mga kapatid, noong panahon na sumikat ang Pajero, kung wala kang pera, hindi ka makakabili nito. At nung mga panahon na yon, ito yung talagang mga eleganting mga sasakyan. Kung ordinaryong shop ka lang, no, hindi mo to magagawa, hindi ipapagawa sa iyo to. So ibig sabihin, noong panahon na yon, handle with care to. Lahat ng gagawin mo dito dapat maayos. Kaya lang, ngayon dahil naluma na ba siya, hindi mo na aayusin yung trabaho. Tulad nito, saan ka ba naman makakakita na naputulan ng timing chain? 2 beses. Itong pangalawa, dinala na po sa amin. Kasi hindi po normal na mapuputulan ka ng timing chain. Di ba, Ka Richard? Opo. Ano bang dahilan? Bakit nasabi mong hindi normal yon? Yung sa loob po ng makina po, may tama na po. Kadena na yan. Pwede pa siguro yung timing belt pero hindi siya mapuputol. Dadaplis. Opo. Di ba? Kung halimbawa, mahirap ikutin ito. Ito kasi yung kinakabitan ng timing chain Halimbawa, mahirap ikutin to. Kung ito ay timing chain, walang dadaplis dito. Opo. Hindi talaga dadaplis yung kadena dyan. Kaso dahil sa mahirap ikutin to, naputol talaga yung kadena. For the second time. So ibig sabihin, dapat doon sa una pa lang na pagkaputol nito, ano na dapat ginawa ng mekaniko, Kuya Ka Richard? Dapat po, binaba na po yung makina. Bakit? Para po makita yung sira sa loob. Yung problema. Opo. Ngayon, ito po kasi, ang findings namin dito, nung una pa lang na naputol, may problema na nga po, maaaring may baluktot na tong barbula Opo. So, nagpahirap yun sa ikot nitong camshaft. Tapos, ang isa pang major na nakita namin, itong kanyang pitya. Tingnan nyo. Anong tawag dito? Bagtapit po yun. Bagtapit. Ito yung mga pitya. Dito kasi wala kang ina-adjust na, na valve tappet Opo. Wala itong rocker arm. Ito mismo ang kumakapit dito. Ayan. So, ito nagbababataas yan. So, malamang dito nagka-problema na dito mismo sa pitya na to, kasama yung barbula na itinutulak nito sa ilalim. So, ngayon, bumibigat yung ikot. Every time na umiikot itong ating camshaft, bumibigat yung ikot na pwepersa, nai-stress yung ating timing chain. Ito rin po, kasi yung kumalso na po sa cylinder head. 2 years na daw po yan Nandyan ba yung ibang kapartner nito? Meron ka bang extra ito dyan? po, Ito. Tanggalin mo nga. Wala akong kuko. So yan mga kapatid, dapat tinatanggal ni Ka Richard yun. Ito yung chain, naputol. Ito po bago. At ang matindi ang putol nito. Talagang ibinuka niya, Talagang ibinuka niya, nahirapan. Biro mo, ito yun, Yung naputol na yan, yan yun, yan yun. Tapos sa sobrang hirap, sa sobrang stress ng timing chain, ito na nangyari. Ayan. Tapos yun nga, naputol na siya. Hindi na niya maiikot kasi pag ikot ng sigunyal sa ilalim, iikot din dapat yung camshaft. So crankshaft at camshaft dapat parehas yan, naka-timing yan. So ganito siya kakapal. Ayan. Tapos ito nangyari. Sira. So ito, nung unang palit pa lang, nung naputulan ng timing chain, dapat nakita na to nung mekaniko. Dapat, kung ito po ay nasira, yung naputol yung timing chain, automatic yun, nahanapin mo na yung sira. Ngayon, dahil sa kailangan naming i-pull down yung head, kasi nga, may baluktot na barbula Saan tumama yung barbula, Ka Richard? Sa numero 1, saan po. Pakita mo nga, saan dito? Ayan. Doon tumama yung barbula. Dahil nga, nung naputol itong timing chain, naiwan ngayon na nakababa yung barbula na yung pag-akyat ngayon ng piston, tumama siya doon. Tumukod yun. So, bumaluktot yun. Ito ngayon, ang catch. Nung ibinaba yung cylinder head, ano nakita mo? Yung pong, yung... Ilan yung kumalog na piston dyan? Halos po lahat ng piston, kumalog na po. So, ibig sabihin, dapat pala, nung unang ito ay nagkaroon ng problema at pinalitan nila ng timing chain, nakita na rin sana yung kalog ng mga piston. Kasi ang siningil daw dito sa may-ari, si Colonel Guzman, Colonel pa to
Ang siningil sa kanya, 70,000. Binaba daw po yan. Binaba. Oo, nagpalit sila ng barbula. Opo. Pero hindi nila nakita tong ano. Hindi po nila nakita Itong yung pitsa. bulb tappet. Oo. So, ibinaba, siningil ng 70,000. Kaso, hindi nila nakita tong pitsa na worn out na. At ito, papasilipan namin to sa machine shop kung ito ay okay. Kasi kapag ka ito bengkong din, nakagawa na kami sa Starex, bengkong to, ang nangyayari, nag-overheat nga yung engine eh. Kasi nahihirapan eh. Bakit tumataas yung temperature? Wala namang ibang problema kasi ito pala bengkong. So nahihirapan ngayon yung makina kaya nag-overheat. So ang nangyari dito, 75,000. 75, ano? Magkano ba? 70. 70,000 ang siningil. Wala pa daw labor yun. So umabot ngayon, siguro kulang-kulang mga 85 siguro, no? O 85, nag-top overhaul, nagpalit ng timing chain, pero hindi nakita yung problema. Kaya lang, ang nakakalungkot, ito pa, isa, naku, bigat pala nito. Itong kanyang clutch pan, naku, hindi nakita ka, Richard, niligay mo pala yung ano eh, tanggalin mo nga muna, yung tornilyo. Aba, inipitan ng basahan. Ngayon, ang reklamo, nung may-ari nito, nag-overheat siya. So isang problema, kaya siguro nagkaroon ng problema makina nito, no? Opo. Nag-overheat eh. Ano nangyari dyan sa clutch pan na yan? Ano nilagay nung dating gumagawa dyan? Nilagyan po ng basahan po sa loob. Sa ano, inipitan na ganun. Opo. Na dapat ang ilalagay dyan, itong silicone oil. Kasi pag sira na to, kasi clutch nga yan eh. Ang nangyari dito, sumasabay na to doon sa RPM ng engine. Kaya pag mabagal yung minor ka, mabagal din siya. Opo. Hindi katulad nung naka-clutch pan, kahit paano, pumi-freewheeling siya. Saka mabilis talaga, hindi mo siya basta-basta mapapabagal. So ito dapat nilagyan ng silicone oil. Ang inilagay naman ay basahan na lang. Pakita nga natin. Ayun, oh, may pula-pula pa nga doon sa loob eh. Ayan. Oo. Palagay ko, ano na to, papalitan na natin ng bago to. Kasi cooling system to eh. Hindi tayo pwedeng mag-rely sa mga ganito kung i-repair lang ulit natin. Hanggat maaari, yung mga ganyan, papalitan natin ng bago. Sabi ko nga sa inyo, kung ang may-ari nito ay willing naman na gumastos, huwag tayong mag-hocus-pocus. Kung kinakailangan palitan natin, yung mga pyesa, papalitan natin. So, Ka Richard, anong dahilan bakit nahihirapan kang ibaba ito? Parang pangalawang araw natin ngayon to. Masikip po yung sa turbo po eh. Masikip. Opo. Saka yung sa aircon, napakasikip. Talagang bago ka makapagbaba eh, takot-takot na hirap. Itong mga ganitong sasakyan, kung hindi mo talaga pagbubuhusan to ng panahon, saka ng tiyaga, kanina nga po, nag-uusap po kami ng may-ari nito, si Kernel Guzman. Sabi ko, sir, ang problema dito, habang ito ay binababa mo, habang pinaghihiwa-hiwalay mo yung pyesa na yan, may nakikita tayong problema. So, hindi ako makapagbibigay sa inyo ng estimate dahil habang yan ay kinakalas, tulad na lang ng mga ganito, ayan, oh. So, punong-puno ng kalawang, pati yung mga tubo, pati yung mga hose na to, hindi na rin pwede yung mga hose na yan. Sa brand nyo nga may leak lang na konti. Pagpunta mo sa kasa, talagang recommendation nila, palit eh. Palit po lahat. Oo, palit lahat. So, pagdating sa ating cooling system, lahat yan dapat bago kasi bagong overhaul. Ang problema kasi mapuputukan tayo eh. Kapag hindi natin pinalitan ng mga bagong hose yan, tapos nagkaroon na naman ng problema ang cooling system, katok na naman yan. Sa mga naka-Pajero po lalong-lalo na itong mga Field Master at naka-4M40, marami na po kaming machine shop na napagdalahan ng mga 4M40 namin ng mga cylinder head. So karamihan doon ay tumatanggi na ito ay i-resurface yung mga head nito kasi merong metal yan na nandoon mismo sa head na hindi kaya ng talim ng torno. Na kapag isinabak doon sa torno, nasisira yung talim. Mas mahal pa ho yung talim na yon doon sa sinisingil nilang bayad sa reface. Opo. Kaya po tinatanggihan to ng machine shop. Kaya ingatan nyo po talaga na ma-overheat ang inyong mga 4M40 dahil ang mangyayari kung tatanggihan yan ng mga tornohan ng machine shop, bibili na kayo ng brand new na cylinder head, pero iyon ay made in Korea na. Ano pa yung nakita mo dyan? Yung pong sa bypass hose sa water Sa pump, tubig, oo. nagka-leak po. Kaya nag-overheat siya na hindi nila naramdaman. Alam mo, Ka Richard, itong bypass hose na to, mga kapatid,
Sa totoo lang, iyan ay papunta sa heater. Sabi ko nga sa inyo, itong mga sasakyan ito noong araw, karamihan to ay mga completely build up. Talagang ito buo, dinadala dito. Hindi ito yung mga sasakyan ngayon na diyan na lang binubuo sa Malaysia, sa Singapore at sa Indonesia, sa Thailand. Ito po, dinadala dito, buo yan. Ngayon, dahil sa iyan ay galing sa Japan talaga, meron siyang heater. Ayun. Sa heater po. At yung tumagas na tubig na yan, yung tubo na yan, turo mo nga ka Richard, malayo ako eh. Yan, oo. So, yan, yung sinasabi ni ka Richard, yung pinuntahan niya, itong bypass hose na to, bypass pipe na to, pumunta dun sa heater. Oh, so ang nangyari, nag-cause pa yan para po magkaroon ng leak at para po mag-overheat itong engine. Ngayon, kung kayo may mga Pajero na field master or kung ano man yung mga unit nyo na mga luma na, mga kapatid, hindi nyo kailangan ng heater dito sa Pilipinas. Kaya ipakita nyo sa inyong mga mekaniko kung kaya naman na iyan ay patay na, no? Takpan na at hindi naman magkakaproblema yung inyong makina kasi meron mga EFI na unit, halimbawa yung mga BMW, mga European cars, na kapag tinakpan mo yung sa heater or ininvalid mo siya, ay nagkakaroon ng check engine. Pero kung hindi naman mga electronic tulad nito mga Pajero na to, mga original, may heater pa, pwede nyo na yung patayin na, i-condemn na. I-condemn mo na yan para hindi na dumami yung mga pagmumulan nitong mga leak na yan kasi pinapasok yan nung atmosphere na hindi na dapat pumasok sa kanya. Puro kalawang. Ito, puro kalawang. Ngayon, no? Oh. Yan. So, napapanahon lang at nagtataka rin ako bakit pag may dumating na isang Pajero, meron pang kasunod. Kaya kung titignan nyo sa likod nito, ayan, meron pa rin field master dyan. Ayan. Meron pa kaming isang Pajero na palaka. Nandoon, naghihintay. So, meron pa rin dyan sa labas. Nagkakasunod-sunod yung mga Pajero na to. Kasi nga po, mga kapatid, ngayon kasi ibinebenta na yung mga ganitong mga sasakyan eh. Di ba? Pinagbebenta na yan, marami ka na makikita dyan sa buy and sell. Ang problema, yun ang palaging problema. Paano ka makakatsyempo ng magandang second hand na sasakyan? So, meron po tayong vlog niyan. So, ito, hindi nakatsyempo. Yung nandoon sa likod, hindi nakatsyempo. Ay, yung nakaraan natin, yung kulay puti din. Dating Matic, kinonvert ng manual, kung ano-anong pinaglalagay na pyesa, then nagka-problema. So, tayo, naibalik naman sa dati. So, yun po mga kapatid, bibigyan namin kayo ng update dito. Yun nga lang, ito matagal na trabaho. Dahil ito ay sa pagbababa pa lang nitong makina, uubos kami ng 3 hanggang 4 na araw dito. Tapos dadalhin sa machine shop. Diyan po kay Transman, sa may Kainta. At ito po ang ating senior mechanic na hawak nito, si Ka Richard. Ito po ay Pangulo Diacono. Ano nga yung lokal mo, Ka Richard? Lokal po lang San Juan. Oh, San Juan. Yan ay sa may... Ano Baras. Nakakasakop San Juan? Baras po. Baras. O yan, Baras. Hindi na kadistrito, di na tayo mag-distrito, no? Rizal East. Rizal East po sila. So yan mga kapatid, sa mga nakakapanood po at nakakakita kay Ka Richard dyan sa lokal niya, o yan, ang gwapo pala sa TV ni Ka Richard. So yan po, bibigyan po namin kayo ng mga updates dito at yung mga dapat pang gawin, malaman nyo, hindi lang naman sa Pajero applicable yun, no? Hindi lang sa mga ganitong Mitsubishi. Halos lahat naman ng mga lumang sasakyan ay ganito rin yung pwede nyo ma-experience, lalong-lalo na kung kayo ay naka-timing chain. Kung naka-timing chain, naputulan kayo, merong ibang mabigat na problema yon. Hindi yon pwedeng palit lang ng timing chain. Dapit hapon na talaga, padilim na po dito sa amin, kaya ako'y nag-iilaw na. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo, itong sineset-up namin na to na double wishbone. Ayan, ngayon, ikinakabit na ni Engineer Tolitz yung aming rack and pinion. At yung rack and pinion po na yan, matibay po yan. Makikita nyo, ang lalaki talaga ng mga rack end niyan, saka mga tie rod. So, yan nga po ay ginagamit ng Mitsubishi Montero. So, nakadesign po talaga siya sa ganung klase ng SUV. Ngayon, itong nasa likod ko, mga kapatid, ito. Ayan, nakikita nyo yung I-beam na to. Binili ko pa ito noon, nung nagsisimula pa lang ang autorun. Kasi sabi nung latero ko, sir, dapat meron tayo nito para kapag may mga bangga ng mga sasakyan, hinihila kasi. Hindi po tayo yung nagpuputol, lalo na kung sa chassis yan, hindi natin puputulin. So, pinagbabaga yon tapos hinihila. So, ang manner po ng paghila niyan, isasabit dito yung kadena, dyan, tapos may chain block. Tapos ito nga po kasi yung dito sa crosswind na to, bangga po yan, kabilaan. Ito po ngayon nagkaroon ng problema. Dito po nakakabit yung upper arm, tapos yun yung lower arm.
So ang nangyari, ito po ay humiga, so kailangang ayusin. Ngayon, pinagawa ito sa iba, pininturahan na nga yan eh, maayos na eh. Kaso hindi naman nila kinurek yun. Kasi nga talaga medyo mahirap dahil kailangan mo ng mga ganitong aparato. Yung ganyang mga panghila. So yan po ay I-beam. So ngayon ito, correct na po yan, nai-correct na yan, at assembly na lang bukas. Mga kapatid, ito marami po ngayon ng mga ibinebentang sasakyan, napakaganda ng labas, pero bangga ang ilalim, bangga ang chassis, bangga ang suspension. So kailangan makita nyo rin talaga yan, sisilipin nyo. Dahil kapag po yan ay bangga, nako, napakahirap patinuin. Kung wala po kayo ng mga ganitong panghila para i-correct yung mga nawala sa posisyon ng mga pyesa dyan, or yung chassis niyan, or yung mga suspension niyan, nako, hindi mo yan mapapatino at talagang hindi yan tatakbo ng maayos. O yun mga kapatid, so kung makikita nyo, itong dalawang nagharapan na Isuzu Crosswind na yan, ito po ay double wishbone suspension, kaya medyo mataas siya, at ito naman ay 4-inch body lift. So nung dinala sa amin, wala ng bumper to dahil nga bangga, so ginawan ko na rin siya ng steel bumper. Ayan, meron na rin po siyang stepboard. So, ang pinaka-importante dito, yung inayos na po namin yung bangga niya sa ilalim. Mga kapatid, sana po nagugustuhan nyo yung mga vlog natin at kung meron kayong mga problema sa inyong mga sasakyan tulad nito, yung mga ganyang bangga sa ilalim at gusto nyo pong mag-setup, narito po si Autorans para tumulong sa inyo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagtangkilik dito sa amin sa Autorans. Magandang gabi po sa inyong lahat.